Magandang umaga sa inyo, mga minamahal kong kaibigan. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na inilaan ang aking propesyon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda, ang mga senior citizen na tulad ninyo na puno ng karunungan at karanasan. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, marami na akong nakitang mga kwento ng kalusugan, mga simpleng gawi na may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Naisip niyo na po ba kung paano ang isang simpleng bagay tulad ng pag-inom ng tubig ay maaaring makaapekto ng malaki sa inyong kalusugan? Tila imposible, hindi po ba? Lahat tayo ay narinig na ang payo na uminom ng tubig sa umaga. Sinasabing isa ito sa mga pinakamalusog na gawi na maaari nating linangin. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang tila simpleng ritual na ito ay maaaring nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad? Sa mapagmulat na pagtalakay na ito, ipapakita ko sa inyo ang 6 na nakakagulat na pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong tao tuwing umaga nang hindi nila namamalayan. Ang mga karaniwang pagkakamaling ito ay maaaring nagsasapanganib sa inyong kalusugan, gumugulo sa maselang balanse ng inyong katawan, at maaaring humantong pa sa mga seryosong problema sa hinaharap. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil sa pagtatapos ng ating usapan, hindi lamang ninyo malalaman kung ano ang dapat iwasan, kundi matututunan din ninyo kung paano maayos na i-hydrate ang inyong katawan sa mga kritikal na sandaling iyon sa simula ng araw. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan tungkol sa hydration sa umaga na hindi pinag-uusapan ng marami? Maghanda po kayo na mabuksan ang inyong isipan habang inilalantad natin ang mga nakatagong panganib sa inyong baso ng tubig tuwing umaga. Hindi lamang ito isa pang health tip. Ito ay kritikal na impormasyon na maaaring magbago ng malaki sa inyong pakiramdam sa araw-araw. Kaya't maupo po kayo ng komportable at maghandang baguhin ang inyong morning routine magpakailanman. Ang inyong katawan ay magpapasalamat sa inyo sa panonood nito, ngunit kung mananatili kayo hanggang sa dulo upang matuklasan ang pinakamahalagang payo sa lahat. Ang nilalaman po ng video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang na tinipon mula sa mga open source at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng propesyonal na payong medikal. Mangyaring kumonsulta sa inyong doktor kung meron kayong anumang alalahanin sa kalusugan. Pagkakamali. Bilang isa pag-inom ng tubig, kasabay ng gamot ng walang laman o sobrang puno ang tiyan. Ang unang karaniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng tubig kasabay ng gamot habang ang tiyan ay abnormal na puno o walang laman. Sandali nating isipin ang inyong karaniwang gawain sa umaga. Pagkagising, iinom kayo ng isang basong tubig at kung kinakailangan, iinumin ang inyong mga iniresetang gamot. Tila hindi naman ito mali. Tama po ba? Malamang inirekomenda ng inyong doktor na inumin ang gamot kasama ng tubig. Gayunpaman, ang dami ng tubig na dapat inumin ang tiyempo ng proseso at kung dapat bang may kasamang pagkain ay kadalasang hindi malinaw na tinutukoy. Ngunit itong tila maliit na salik na ito ay maaaring magkaroon
ng malaking epekto sa inyong pangkalahatang kalusugan. Ang dahilan nito ay ang pag-inom ng maraming tubig habang walang laman ang tiyan pagkatapos uminom ng gamot ay maaaring magdulot ng pagduduwal, paglobo ng tiyan at heartburn. Maaari nitong mairita ang lining ng tiyan o maapektuhan kung paano naa-absorb ng inyong katawan ang gamot. Sa kabilang banda, kung katatapos nyo lang kumain ng isang mabigat na almusal at pagkatapos ay iinumin ang inyong gamot kasama ng isang malaking baso ng tubig, maaari rin itong magdulot ng mga komplikasyon, lalo na sa mga gamot na kailangang inumin ng walang laman ang tiyan. Ang ating digestive system ay mas maselan kaysa sa ating inaakala, lalo na sa umaga. Ito ay nasa proseso pa lamang ng pag-aayos pagkatapos ng mahabang pahinga, dahil ang mga hormone ay nag-a-adjust at ang mga antas ng acidity ay nagbabago. Ang inyong katawan ay maaaring mag-react sa hindi inaasahang paraan kapag nilunok ninyo ang isang dakok ng tableta na sinusundan ng isang malaking baso ng tubig. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Aling Margarita. Siya ay 80 na taong gulang at matagal nang umiinom ng gamot para sa kanyang thyroid. Ang kanyang nakagawian pagkagising, iinumin niya ang kanyang gamot, magpapahinga sandali, iinom ng isang malaking baso ng tubig, at pagkatapos ay mag-aalmusal. Ito ang kanyang araw-araw na ritual. Bigla na lang nagsimula siyang makaramdam ng pagduduwal kahit na hindi naman niya binago ang kanyang diyeta o gamot, at normal naman ang kanyang mga blood test. Patuloy siyang nakakaramdam ng pagduduwal. Nang sa wakas ay tinanong siya ng kanyang doktor tungkol sa kanyang mga gawi sa pag-inom ng tubig, natuklasan niya na umiinom siya ng sobrang daming tubig ng masyadong maaga pagkatapos niyang uminom ng gamot. Ang kanyang tiyan ay hindi na kinakaya ang dami ng tubig na kanyang iniinom. Gumawa si Aling Margarita ng isang bahagyang pagbabago. Umiinom na lamang siya ng sapat na tubig para malunok ang gamot, pagkatapos ay maghihintay ng 45 minuto bago mag-almusal. Ang pagduduwal ay nawala. Habang gumaganda ang kanyang follow-up na blood work, mas naging epektibo ang kanyang gamot. Natuklasan niya na ang isang maliit na pagbabago ay nagpagawa sa kanyang mga umaga na mas kaaya-aya. Ang mahalagang punto dito ay bigyang pansin kung paano nagre-react ang inyong katawan pagkatapos uminom ng gamot. Kung gumising kayong nakakaramdam ng pagduduwal, pagkahilo, o hindi komportable, huwag ninyong sisihin agad ang inyong gamot o edad. Maaaring ito ay dahil sa paraan ng inyong pag-inom ng gamot, lalo na kaugnay sa tubig. Kung gusto ninyong maiwasan na mabigla ang inyong tiyan, pagkatapos uminom ng tableta, uminom ng mas maliliit na lagok at bigyan ng espasyo ang inyong almusal at mga pagkain. Bigyan ninyo ang inyong katawan ng sapat na oras upang mag-adjust. Kung minsan ang isang mas dahan-dahan na diskarte ay mas mabuti kaysa sa isang malaking pagbabago. Pagkakamali bilang 2, masyadong mabilis at maramihang pag-inom ng tubig. Ang ang ikalawang pagkakamali ay ang pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis o sa malalaking lagok. Naiintindihan ko ang kagustuhang bumangon, kumuha ng isang baso at ubusin ito kaagad. Kayo ay nauuhaw
Maaaring tuyo ang inyong bibig at tila mas madaling tapusin na lang ito agad. Gayunpaman, ang pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis, lalo na pagkatapos gumising, ay maaaring makagulo sa balanse ng inyong katawan at maraming individual ang hindi nakakaalam nito. Kapag tayo ay gumising, ang ating katawan ay nasa proseso ng pagbabago. Ang ating heart rate ay dahan-dahang tumataas, ang ating blood pressure ay nagbabago, at ang lining ng ating bituka ay hindi pa ganap na handa pagkatapos ng isang buong gabi ng tulog. Lahat ay nagsisimula pa lang muling umandar. Pagkatapos bigla kayong iinom ng isang buong basong tubig sa isang lagukan. Ang mabilis na pag-inom na ito ay maaaring maging sanhi ng labis na pag-inat ng inyong tiyan na nagdudulot ng paglobo, bloating, pagduduwal at pagkahilo. Ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanilang dibdib at hindi nila alam kung bakit. Ang pangunahing alalahanin ay hindi ang tubig mismo, kundi ang bilis ng pagkonsumo nito. Kapag umiinom tayo ng masyadong mabilis, ang ating mga katawan ay walang sapat na oras upang ma-absorb ang ating iniinom. Ang mga bato, kidneys, ay kailangang magtrabaho ng husto upang i-regulate ang biglaang pagdagsa ng likido, at ang inyong balanse ng electrolyte ay maaaring magbago ng husto. Dahil ang mga sistema ng mga nakatatanda ay mas sensitibo, maaari itong magdulot ng pagkagambala na nagiiwan sa kanila ng kakaibang pakiramdam sa loob ng maraming oras. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Walter, isang 72 anyos na retiradong coach. Dati pagbangon niya, iinumin niya ang isang buong bote ng tubig bago pa man tumayo sa kama. Akala niya siya ay disiplinado at malusog. Ngunit sa ilang umaga, nakakaramdam siya ng kakaibang pagkahilo. Hindi araw-araw, ngunit sapat na madalas para magdulot ng pag-aalala. Matapos makipag-usap sa kanyang doktor, natuklasan nila na ang issue ay ang dalas at dami ng kanyang pag-inom ng tubig. Hindi niya binibigyan ng kanyang katawan ng sapat na oras para mag-react. Kaya't gumawa siya ng isang maliit na pagbabago. Sinimulan niyang higupin ang kanyang tubig ng maingat sa loob ng 15 hanggang 20 minuto nang hindi nagmamadali. Nawala ang pagkahilo. Ang kanyang mga umaga ay naging mas maayos, at ang kanyang mga antas ng enerhiya ay nanatiling matatag. Walang malaking pagbabago sa gamot o komplikadong solusyon, isang mas maingat na diskarte lamang sa pag-inom ng tubig. Isipin ninyo, ito ang inyong katawan ay hindi gustong mabigla sa unang bagay sa umaga. Mas gusto nito ang isang banayad na pagdaloy. Maglaan ng oras, umupo, huminga at humigop. Hayaan ang inyong katawan na i-absorb ang tubig sa halip na madaig nito. Hindi ito isang karera, kundi isang sandali ng pag-aalaga sa sarili. Kung dati ay mabilis kayong umiinom ng tubig para matapos na subukang bagalan bukas, at pansinin kung ano ang inyong mararamdaman. Minsan kahit ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Pagkakamali bilang 3, pag-inom ng tubig mula sa isang plastic na bote na naiwan magdamag. Ang isang ito ay maaaring makagulat sa inyo, lalo na kung mahilig kayong mag-iwan ng bote ng tubig malapit sa inyong kama. Alam kong maraming tao ang gumagawa nito dahil madali abot kamay
at tila isang malusog na gawi. Gayunpaman, narito ang bahagi na hindi napapansin ng karamihan: ang pag-inom mula sa mga plastik na bote na naiwan magdamag, lalo na sa isang mainit na kapaligiran, ay maaaring maglantad sa inyo sa mga lason na hindi ninyo nais sa inyong katawan. Kahit na ang tubig sa bote ay mukhang malinaw, ang lalagyan mismo ay maaaring naglalabas ng mga kontaminante sa tubig habang ito ay nakatambak. Isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang BPA bisphenol A na karaniwang matatagpuan sa mga luma o mas mababang kalidad na plastik. Kahit na sinasabi ng bote na ito ay BPA-free, ang ibang mga kemikal sa plastik ay maaaring gumana sa parehong paraan. Ang mga ito ay tinatawag na endocrine disruptors, mga sangkap na nagiging aktibo kapag nalantad sa init at oras. Nangangahulugan ito na maaari nilang gayahin o makagambala sa natural na mga hormone ng inyong katawan. At habang tayo ay tumatanda, ang ating hormonal balance ay nagiging mas hindi matatag. Kapag ang mga dayuhang kemikal ay pumasok sa inyong sistema habang kayo ay umiinom ng gamot para sa thyroid, nagpapanatili ng blood pressure o nakikipagbuno sa mga antas ng asukal sa dugo, maaari nilang pahirapan ang inyong katawan na mag-regulate kahit nasa maliliit na dosis. Maaaring hindi agad mapansin ng mga tao ang anumang bagay, ngunit sa kalaunan ay naguulat sila na mas pagod, irritable, bloated o simpleng mali ang pakiramdam at hindi nila malaman kung bakit. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Santiago. Siya ay 78 taong gulang at palaging nagsisikap na uminom ng sapat na tubig. Pupunuin niya ang isang plastik na bote ng tubig mula sa gripo, ilalagay ito malapit sa kama at hihigop mula rito tuwing umaga. Tila isang magandang routine, hindi ba? Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang makaranas ng papalalang sakit ng ulo. Kakaiba ang pakiramdam niya sa kanyang panunaw at pagod na pagod siya kahit na pagkatapos ng isang buong gabi ng tulog. Walang nagbago sa kanyang nutrisyon. Walang nakitang kahina-hinala ang kanyang doktor. Ngunit pagkatapos kumonsulta sa isang dietitian, natukoy nila ang problema, ang kanyang plastik na bote na paulit-ulit niyang pinupuno, ginagamit muli at iniiwan malapit sa isang umiinit na ilawan sa gabi. Pinalitan niya ito ng isang bote ng salamin at sinimulang magbuhos ng sariwang tubig tuwing umaga sa halip na gumamit ng mga lumang bote. At hulaan ninyo kung ano ang nangyari. Sa loob ng ilang linggo, humupa ang kanyang sakit ng ulo, bumalik ang kanyang enerhiya at mas naramdaman niyang siya ang kanyang sarili. Ngayon, walang nagsasabi na isang tikim lang ng tubig mula sa plastik na bote ay makakasama na sa inyong kalusugan. Ngunit kung ginagawa ninyo ito araw-araw, sa loob ng ilang linggo o buwan, naiipon ito. Ang inyong atay bato at mga hormone ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap para iproseso ang mga bagay na ito. Ang dagdag na trabahong ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda. Kaya kung kasalukuyan kayong may plastik na bote sa inyong nightstand, maaaring oras na para sa isang upgrade. Pumili ng salamin o stainless steel at subukang punuin ito ng sariwang tubig tuwing umaga. Ito ay isang simpleng pagbabago sa pag-uugali, ngunit maaaring magbigay ito sa inyong katawan ng lubos na kailangan nitong kapayapaan.
pagkakamali. Bilang 4, pag-inom ng malamig na tubig nang walang laman ang tiyan. Ang ika-4 sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pag-inom ng malamig na tubig, ice cold water, nang walang laman ang tiyan. Nais ko po kayong tanungin, naranasan nyo na ba ang tila pumipilipit na pakiramdam sa inyong tiyan o isang panlalamig sa inyong dibdib pagkatapos uminom ng isang malaking baso ng malamig na tubig sa simula ng araw? Hindi bihira para sa ilang tao na makaranas ng mga sintomas tulad ng pagkahilo o sakit ng ulo pagkatapos ng pangyayari, ngunit mas gusto nilang balewalain ito o iugnay sa ibang bagay. Ang katotohanan gayunpaman ay ang pag-inom ng malamig na tubig sa simula ng araw, lalo na nang walang laman ang tiyan, ay maaaring isang malupit na paggising para sa inyong katawan na hindi pa handang harapin ito. Upang ilagay ito sa ibang paraan, habang tayo ay natutulog, ang ating katawan ay nagpapahinga at nag-aayos. Ang ating mga organo ay mas mabagal gumana, ang panunaw ay mas tahimik, at ang ating mga daluyan ng dugo ay bahagyang naninikip. Pagdating ng umaga, sa halip na simulan ang araw ng dahan-dahan, agad tayong umiinom ng isang baso ng malamig na tubig. Ito ay katulad ng biglaang pagpreno habang ang makina ay nagpapainit pa lamang. Ito ay nagiging sanhi ng lalo pang paninikip ng inyong mga daluyan, ng dugo, paninigas ng mga kalamnan ng inyong tiyan, at pagpasok ng inyong sistema sa high alert mode. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging hindi gaanong kayang makabawi mula sa mga epekto ng ganitong uri ng stress. Noong mas bata pa kayo, maaaring naramdaman ninyo na ang pag-inom ng malamig na tubig ay nakapagpapasigla o nakakaginhawa. Gayunpaman, habang tayo ay nagkakaedad, bumabagal ang ating metabolismo, mas nagiging maselan ang ating sirkulasyon, at ang ating panloob na thermostat ay hindi gaanong kayang makayanan ang mga sukdulan. Ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaaring magpasama sa inyong pakiramdam, hindi dahil masama ang tubig, kundi dahil masyadong matindi ang temperatura para sa oras ng araw na iyon. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol kay Aling Leonor, isang 76 anyos na babae na matalas ang isip at dati ay nasisiyahan sa paghigop ng isang baso ng malamig na tubig mula sa refrigerator sa simula ng umaga. Bukod sa paggising sa kanya, pakiramdam niya ay nililinis nito ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, napansin niya na nanlalamig ang kanyang mga kamay, sumisikip ang kanyang tiyan, at bumabagal ang kanyang panunaw mula sa madaling araw. Inirekomenda ng kanyang doktor na lumipat siya sa room temperature na tubig. Itong tila maliit na pagbabago, pagpapainit sa tubig o paggamit ng maligamgam na tubig ay nagkaroon ng malaking epekto. Sa loob ng 1 linggo, ang kanyang mga umaga ay naging mas payapa at maayos, at hindi na niya nararamdaman ang tila pagbuhol ng kanyang tiyan. Ito ay nagsisilbing paalala na ang mga taktika na dating gumana para sa atin ay maaaring hindi na gumana sa hinaharap. Dahil sinuportahan tayo ng ating mga katawan sa loob ng mga dekada, nararapat lamang na tratuhin natin sila ng may habag. Dapat nating tiyakin na binibigyan natin sila ng tubig na hindi kasing tindi ng isang sampal sa muka. Kung kayo ay gumigising at kumukuha ng isang baso ng malamig na tubig,
Isaalang-alang ang paglipat sa room temperature na tubig. Pagkatapos ng ilang araw, subaybayan kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan. Posibleng magulat kayo kung gaano kalaki ang igininhawa ng inyong pakiramdam sa umaga. Pagkakamali bilang 5 paglaktaw sa almusal at pag-inom lamang ng tubig. Harapin natin ito. Maraming payo ang lumulutang sa mga panahong ito at hindi lahat ay angkop para sa lahat. Maaaring narinig ninyo na dapat lamang kayong uminom ng tubig sa umaga o laktawan ang almusal at hayaan ang inyong katawan na mag-fasting. Bagamat maaaring mabuti ito para sa ilang mas bata o sa mga may mahigpit na health regimen, para sa mga nakatatanda ang pagsisimula ng araw na may tubig lamang at walang pagkain ay maaaring unti-unting magpahina sa kanila. Kapag gumising kayo, ang inyong katawan ay nag-fasting na sa loob ng halos 8 hanggang 10 oras. Mababa ang inyong asukal sa dugo at mabilis maubos ang inyong enerhiya. Ang inyong utak ay nangangailangan ng gasolina upang gumana ng maayos at ang inyong mga kalamnan ay nangangailangan ng calories upang mapanatili ang lakas. Ang pag-inom lamang ng tubig ay maaaring mukhang okay sa simula, ngunit habang umuusad ang umaga, maraming tao ang nagsisimulang makaramdam ng pagod, hindi matatag, iritable o nalilito sa pag-iisip. Maaari nilang isisi ito sa stress o kakulangan sa tulog, bagamat karaniwan itong resulta lamang ng hindi sapat na nutrisyon. Ang tubig ay tiyak na makakatulong na i-rehydrate ang inyong katawan, ngunit hindi nito mapapalitan ang mahahalagang elemento na kailangan ng inyong katawan upang gumana ng tama. Kung papalitan ninyo ang tubig ng kape lamang, mas lalo ninyong pinipilit ang inyong sistema. Pinapabilis ninyo ang inyong katawan nang hindi nagbibigay ng matibay na pundasyon na maaaring gawing mas mahirap ang mga umaga kaysa sa nararapat. Kunin natin si Aling Alicia bilang halimbawa. Siya ay matalino pa rin at independyente sa edad na 69. Nais niyang gawing simple ang kanyang mga umaga, kaya nagsaliksik siya tungkol sa intermittent fasting at piniling laktawan ang almusal at uminom lamang ng tubig hanggang tanghali. Sa simula nabawasan siya ng timbang at inakalang epektibo ito. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na bumagsak ang kanyang mood, naging malabo ang kanyang memorya at hindi niya namamalayan na inuulit niya ang kanyang sarili. Napansin ito ng kanyang anak na babae at iminungkahing kumonsulta siya sa doktor. Walang malubhang issue sa kalusugan si Aling Alicia. Hindi lang siya nakakakuha ng sapat na sustansya sa umaga. Nang kumain siya ng isang maliit na pagkain na binubuo ng isang nilagang itlog, tinapay at prutas, bumalik ang kanyang enerhiya. Mas naramdaman niyang alerto, matatag at parang kanyang normal na sarili muli. Ang maliit na pagbabagong iyon ay nagbigay sa kanya ng kalinawan at lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. Narito ang nais kong matutunan ninyo. Mula rito, huwag ipagpalagay na ang pagkain ng mas kaunti ay mas mabuti, lalo na sa almusal. Bagamat ang tubig ay isang mahalagang aspeto ng isang malusog na routine, ang inyong katawan ay nangangailangan ng tunay na nutrisyon upang makapagsimula sa bawat araw. Kaunting protina,
Kaunting hibla fiber, isang bagay na magpapanatiling matalas ang inyong isip at matatag ang inyong katawan. Kung nilalaktawan ninyo ang almusal dahil naniniwala kayong mas malusog ito, subukan ang isang bagay na madali bukas. Isaalang-alang ang isang dakok ng manilugaw o kahit isang smoothie. Maaaring magulat kayo kung gaano kalaki ang igaganda ng pakiramdam ng inyong buong araw kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng tunay na kailangan nito. Nakakamangha kung paano ang isang bagay na kasing simple ng tubig na ating inasahan sa buong buhay natin ay maaaring parehong kailangan at hindi sapat sa sarili nitong paraan. Pagkakamali bilang 6 pag-inom ng tubig bago gumamit ng banyo. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Paggising ninyo, ano ang unang-una ninyong ginagawa? Maraming tao ang umiinom ng tubig. Kailangan nating gisingin ang ating sistema, madalas nating sinasabi. Gayunpaman, ang pag-inom ng tubig bago gumamit ng banyo ay maaaring makagambala sa natural na proseso ng detoxification ng inyong katawan. Ito ang dahilan habang natutulog kayo, ang inyong mga bato, kidneys, ay patuloy na nagsasala ng mga dumi mula sa inyong dugo. Ang isang malusog na matanda ay karaniwang gumagawa ng 300 hanggang 800 ml ng ihi sa loob ng 4 hanggang 8 oras ng tulog. Nangangahulugan ito na paggising ninyo puno na ang inyong pantog na tumutulong sa inyong katawan na alisin ang mga lason mula sa nakaraang gabi. Kung iinom kayo ng tubig bago ilabas ang laman ng inyong pantog, nagdaragdag kayo ng likido sa isang sistema na puno na ng dumi. Maaari itong maglagay ng karagdagang diin sa inyong sirkulasyon at mga bato, lalo na sa mga nakatatanda. Ngayon, pag-usapan natin ang agham. Ang ating glomerular filtration rate, GFR, na sumusukat sa paggana ng bato ay natural na bumababa habang tumatanda. Nangangahulugan ito na ang mga matatanda at mga taong may mataas na presyon ng dugo ay may mas mababang kakayahang magproseso ng mga likido. Ang pag-inom ng tubig bago ilabas ang laman ng pantog ay maaaring magdulot ng paglobo, bloating, banayad na pagduduwal at kahit pagkahilos sa umaga. Bukod pa rito, ang inyong mga antas ng cortisol ay nasa kanilang pinakamataas na antas kapag kayo ay gumising. Ang cortisol, isang natural na stress hormone na nagtataguyod ng pagka-alerto, ay nakakaapekto rin sa balanse ng likido at mineral. Ang pag-inom ng tubig bago handa ang inyong katawan ay maaaring makagambala sa balanse ng sodium at potassium na kinakailangan para sa matatag na presyon ng dugo at regulasyon ng enerhiya. Ito ang kwento ni Mang Gerardo, 75 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, umiinom siya ng tubig, unang-una sa umaga, dahil naniniwala siyang ito ang pinakamalusog na opsyon. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nagsimula siyang makaramdam ng hindi komportable at nakaranas ng mga problema sa tiyan. Ang kanyang doktor ay nagbigay ng hindi inaasahang simpleng rekomendasyon: gamitin muna ang banyo na sinusundan ng ilang minuto ng magaang ehersisyo bago uminom ng tubig. Inaamin ni Mang Gerardo, "Hindi ko akalain na magkakaroon ito ng pagkakaiba, ngunit halos kaagad nagsimula akong makaramdam ng mas magaan at mas balanse sa umaga." Isang maliit
ngunit kapaki-pakinabang na pagbabago sa gawi. Sa halip na kumuha agad ng isang basong tubig pagkamulat ng inyong mga mata sa umaga, simulan ang inyong araw sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-uunat, paggamit ng banyo at pagpapahintulot sa inyong katawan na ganap na magising. Pagkatapos noon, uminom ng tubig ng may kamalayan at dahan-dahan. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring makatulong na mapabuti ang sirkulasyon, panunaw, at pangkalahatang antas ng enerhiya sa buong araw. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Tandaan ninyo mga kaibigan, ang inyong morning routine ang nagtatakda ng tono para sa natitirang bahagi ng inyong araw. Hindi lamang dapat ninyong suriin kung ano ang inyong ginagawa, kundi pati na rin kung kailan at paano ninyo ito ginagawa. Habang tayo ay nagkakaedad ang mga bagay, ay mag-iiba ang pakiramdam sa atin, hindi dahil nagbago sila, kundi dahil tayo ang nagbago. Ngayong mas marami na tayong karanasan sa buhay at mas sensitibo, itinutulak tayo ng ating mga katawan na magbigay ng mas maraming pansin kaysa sa ginawa natin dati. Sa katunayan iyon, ang naging nangingibabaw na paksa ng ating usapan ngayon. Hindi ito tungkol sa pagiging matatakutin o pagsunod sa mahihigpit na mga patakaran. Sa halip ito ay tungkol sa pagiging mas may kamalayan at pag-aaral na kilalanin ang maliliit na salik na nakakaimpluwensya sa inyong damdamin sa araw-araw. Halimbawa, ang paggising na nakakaramdam ng pagiging matamlay, bloated, nag-aalala, o malabo ang isip ay hindi palaging nangangahulugan na may problema sa inyong umaga at may mali. Minsan, nangangahulugan lamang ito na ang inyong routine ay nangangailangan ng bahagyang pagsasaayos. Sa halip na uminom ng malamig na tubig, subukang uminom nito sa room temperature bukas. Bilang alternatibo, maaari kayong maglaan ng oras at humigop ng maingat sa halip na magmadali sa inyong inumin. Maaari ninyong isaalang-alang ang pagpapalit ng inyong lumang plastic na bote ng isang bagong bote ng salamin. O kung gusto ninyong gumawa ng pinakamalaking pagkakaiba, pagsamahin ang inyong tubig sa isang maliit na almusal upang bigyan ang inyong katawan ng enerhiya na kailangan nito. Kung ang ating talakayan ngayon ay nakaantig sa inyo at nagbigay inspirasyon sa inyo na suriin ang inyong pang-araw-araw na gawain sa isang bagong liwanag, iyan ay napakaganda. Pinapatunayan ninyo na patuloy kayong lumalago, natututo at namumuhunan sa inyong kalusugan na isang napakalakas na pag-iisip. Nagpapasalamat ako na pinili ninyong ibigay sa akin ang oras na ito. Sa susunod na araw, sana ay subukan ninyo ang isa sa mga mungkahi na ito at tingnan kung ano ang mararamdaman ninyo. Pakinggan ninyo ang inyong katawan. Ito ang gagabay sa inyo. Kung nahanap ninyo itong kapaki-pakinabang, mangyaring ibahagi ninyo ito sa isang taong mahalaga sa inyo, maging ito man ay isang kaibigan, kapatid, o kahit isang kapitbahay. Hindi natin masasabi kung sino ang tahimik na nakikipagbuno sa mga isyung katulad ng sa inyo. Higit pa rito, kung interesado kayo sa pagkakaroon ng mas bukas at tapat na mga usapan tungkol sa kalusugan, tulad nito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel na ito upang maaari tayong patuloy na matuto ng sama-sama. Ang ginhawang inyong inaalok
ay mahalaga. Kayo ay mahalaga at nagdadala ng malaking kalinawan. Mag-ingat po kayo at hanggang sa muli.